Halika. Okay ka na ba? Nilason mo ako. Wala akong ginawa. Attorney Kin, okay ka lang ba? Ganito ang ginawa mo para tulungan kitang manalo sa kaso. Hindi ako. Kasalanan mo to. Hindi mo ba gustong tulungan kita sa kaso? Ngayon ka pa nagpapaka-innocent. Gusto ko ng tulong mo sa kaso para maipaglaban. Ang kalinisan ng pangalan ko. Pero hindi ito dahilan para magdroga ka at pumasok sa kwarto ko. Wala akong ginawa. Bakit? Bakit niyo ako ginaganito? Nagpapanggap ka pa. Kapag nalaman ko kung ano ang laman ng bote. At ihaharap ko sa iyo ang ebidensya, sana. Kaya mo pa ring sabihin yan. At tututukan ko ang kaso mo. Gusto kong makita kung paano makukulong ang hipokritang babae na tulad mo. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, ipapakita ko sa inyo. Ipapakita ko. Kunting regalo lang, sana tanggapin mo. Sa susunod, huwag na sa school ang ganyang usapan. Opo, Kayong nagpirma kay Shen Nanyin. Binura ko na ang video sa CCTV. ang ganda naman. Principal, magtatrabaho ka muna, aalis na kami. Principal. Anong ginagawa mo rito? Principal, tulungan mo ako nang banta sa akin ang tatay ko noon. Tungkol sa pag-iiwan ng ari-arian, nakita mo rin. Tumestiko ka para sa akin, ang gusto ng ari-arian ay. Sina Shen Liming at Shen Bing, hindi ako. Wala talaga akong motibo para pumatay. Guro Nanyin. Anong sinasabi mo? Umalis ka na. Hoy, nakita kita noon sa Shantang Restaurant. Kasama ang ilang lalaking abogado, naglalandian. Guro ka ba rito? Ako. Shen Nanyin. Ikaw, manalo sa kaso. Ibinibenta mo na ba ang katawan mo? Wala akong ginawa. Kung titingnan natin, malalaman din naman. Halika, tingnan ninyong lahat kung paano siya. Ginamit ng mga lalaki. Una, pinatay mo mismo ang lola na nag-alaga sa iyo. Ngayon, gusto mo pang sumampa sa kama ng abogado para makalaya. Talagang salot ka sa lipunan. Shen Liming, ikaw talaga ang. Nagtakip sa anak mo at ipinagbintang sa akin, hayop ka. Babae, pinaimig ba kita? Huwag mong apihin si Guro Nanyin. Guro Nanyin, huwag kang mag-alala, ang tatay ko ay. Ang pinakamagaling na abogado sa Jiangcheng. Tatawagin ko siya para tulungan ka. Dalhin mo itong bote ng tubig para ipa-analyze. Patungkol din sa kaso ni Shen Liming. Lahat ng detalye, i-report mo sa akin. Malaki ang epekto ng kasong ito. Sa lipunan, huwag palampasin ang kahit anong detalye. Opo, Boss Kin. Hoy Chaoyang, bakit ka nandito? May dinner ako rito. Siya nga pala Attorney Zhang. Kakapanood ko lang. Si Attorney Kin at si Shen Nanyin. Magkasunod na lumabas sa isang private room. Akala ko ang gamot na inilagay ko, napunta pa sa putang iyon. Tatay, nasaktan si Guro Nanyin. Tulungan mo ako agad. Nanyin, si Shen Nanyin ba yun? Tatay, kilala mo naman ang guro ko. Yung babaeng gagawin ang lahat para makuha ang gusto. Wala siyang karapatang tulungan ko. Hinchan, lumayo ka sa kanya. Tatay, Tingnan mo, kahit si Attorney Kin ay ayaw, makinig sa problema mo. Isang bangis na tulad mo. Paano ka nagustuhan niya? Isang kapahamakan lang ito para sa aming pamilya na ipinanganak ang taong ito. Deserve niya ba? Ano ang ginagawa mo? Ikaw. Wala naman akong ginagawa, bakit ninyo ako? Ginagawa niyo sa akin ganito. Gusto ko lang patunayan na inosente ako. Sabihin na mamamatay tao. Inaamin mo bang ikaw ang pumatay kay Lola? Ikaw ang mamamatay tao. At nagbabato ka pa ng dahilan. Ngayon maghihiganti ako para kay Lola. Pigilan niyo yan.
Daday, bakit ang tagal mong dumating? Napalo at nawala ng malay si Teacher Nanyin. Tulungan mo siya, bilisan mo. Bakit ikaw pa mismo ang pumunta dito? Si Shenanyin, anuman ang kasalanan niya. Ang batas ang dapat na humatol sa kanya, hindi kayo mga taong ito. Na nagkukunwaring makatarungan at nagsasama-sama para bugbugin siya sa labas ng kindergarten. Teacher Nanyin, ingat sa init. Salamat, Tianchan. Pero saan ba ito? Huwag kang magkunwari. Kinukuha mo ang awa ni Tianchan. Para lang makalapit sa akin, di ba? Daday, mabait po sa akin si Teacher Nanyin. Huwag mo po sabihin yon. Ngayon, Nag-uusap ang mga matatanda. Huwag kang makialam bata. Bumalik ka sa kwarto at magbasa. wala talaga akong ginamit na tiyan-tiyan para makalapit sa iyo. Kung gumaling na ang sugat mo, huwag ka nang magpumilit dito. CJ, Kumusta na ang investigasyon na pinapagawa ko sa'yo? President Qin, yung pinakabagong ebidensya ay nasa proseso pa ng full search. Kailangan mong bilisan. Opo. Kung maipapalabas ang mga ebidensyang ito, hindi na magiging wasto ang kaso laban kay Shenanyin. Dapat na maging wasto ang kaso laban kay Shenanyin. Ipinapahayag ko, ang ikalawang paglilitis ng kasong pagpatay kay Zhao Fengjing ay opisyal na magbubukas. Akusado Shenanyin, ipakita po ninyo ang inyong pinakabagong ebidensya. wala akong ebidensya. President Qin, Ngayon ang ikalawang paglilitis ni Shenanyin. Nasaan na ang resulta ng investigasyon mo? Hindi ito ang karaniwang bilis ng trabaho mo. President Qin, hindi ko pa po nahahanap. Kaya pala nagkamali talaga ako. Nagkamali ako kay Shenanyin. Sabihin, bakit mo itinago ang katotohanan? Nagsasalita. Paumanhin, Manager Qin. Napilitan lang din ako. Pinag-utos ako ni Miss Zhang na itago ang ebidensya ni Shen Nanyin. Kapalit ay pagpapagamot sa aking ina. Babalikan kita. Bastos, sayang ang pagmamahal ng lola mo. Sa isang ingrato tulad mo. Ikaw ang pinaka hindi karapat-dapat magsumbat sa akin. Ako ang tatay mo. Shen Liming, anong karapatan mong maging ama? Nang ipanganak ako, iniwan mo ako dahil babae ako. Mula nang pumanay si mama, si Lola lang ang nag-alaga sa akin. Ikaw, bumalik ka para pilitin si Lola na ibigay ang ari-arian. At hayaan mo lang, napatayin ni Shen Bing si Lola at iparatang sa akin. Ikaw, Hindi ka karapat-dapat maging tao. Gumamit ka ng droga para makapasok sa kama ko. Wala naman akong ginawa, bakit niyo ako? Ginanito, Dinaan mo sa awa si Tianchan. Para lang malapitan ako, di ba? Shenanyin, paumanhin. Tutulungan kitang maibalik ang kaso at bayaran ang nagawa ko. Your Honor, hindi nagpakita ng pagsisisi ang suspect. At hinamak pa ang aking kliyente sa korte. Hinihiling ko ang pinakamabigat na parusa. ama, kamatayan agad. hindi ko pinatay si Lola. Bakit walang naniniwala sa akin? Gusto kong makita ang pagkahulog. Ang babaeng mapagkunwari tulad mo. Shenanyin, paumanhin. Marami akong masasakit na sinabi sa'yo. Kasalanan ko. Katahimikan, hatol ng korte. Si Shenanyin sa pag-agawan ng mana ay pinatay si Lola Zhao Fengjing. Napatunayan, Shenanyin, demo ko. malubha ang krimen. Sentensyahan ng kamatayan si Shen Nanyin. Your Honor, humihiling akong ipagtanggol. Ang akusado na si Shenanyin. Attorney King, Ayan. Attorney Qin, labag sa batas ito. Your Honor, I report ko. Iyak nakipagtalik ito sa kanya. Kaya siya nagsinungaling. Katahimikan. Attorney Qin, ipakita ang bagong ebidensya. Ang dugo sa ballpen na ito ay napatunayan. Na kay Zhao Fengying at tumutugma sa sugat.
Kumpirmadong ito ang sandata. Sa sandatang ito, sa maraming fingerprint na natagpuan, bukod kay Shen Nanyin, may fingerprint din pala ni Shen Bing. Yung ballpen na iyon, nasa bahay lang palagi, kahit sino pwedeng gumamit. May fingerprint si Abing, ano problema doon? Pero meron pa akong ibang ebidensya na nagsasabing, ikaw at si Shen Bing ay paulit-ulit na nagpilit. Kay Shen Nanyin ay suko ang kanyang ari-arian. Kaya kung ikukumpara, si Shen Bing ang may mas malaking motibo para pumatay. Your Honor, humihiling ako ng muling pag-imbestiga. Tumulong siya talaga sa akin. Talagang nabihag si Ayan ng babaeng ito. Your Honor, ang kaso ni Shen Nanyin ay may sapat na ebidensya. Naninindigan kami sa orihinal na hatol. Your Honor, ang nag-akusa ang dapat magpatunay. Attorney Zhang, magsikap ka sa paghahanap ng ebidensya. Huwag magmadali sa paghuhusga. Your Honor, Ano pang hinihintay mo? Siya ang pumatay. Ako at tatay ko mismo ang nakakita. Katahimikan. Sa pag-usap, marami pang malaking duda sa kasong ito. Ang nasasakdal at nagsasakdal ay dapat handa sa susunod na paglilitis. Ipagpaliban ang paglilitis. Hindi ito patas, Your Honor, hindi patas. Eno Shen, pasensya na, nalaman ko na ang katotohanan. Hindi ka talaga pumatay. Para sa mga nasaktan ko sa'yo noon, humingi ako ng tawad. Attorney Qin, salamat sa pagtatanggol mo sa akin ngayon pero hindi ba galit ka sa akin dati? Sakay ka na, ihahatid kita. Babaeng ito, papatayin kita. Siya! Nakita ko mismo, siya ang pumatay sa lola ko. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko ang iyong dangal. Ang nangyari dati, nalaman ko na rin. Nagkamali ako sa'yo. Kung pwede, sumakay ka na. Shen Nanyin. Ang nangyari dati, utang ko sa'yo yon. Hindi na kailangan. Ako na ang bahala sa bayad sa abogado. Hindi ito ang daan pa uwi, saan mo ako dadalhin? Para igawad ang hustisya sa'yo. ay, Boskin. Anong hangin ang nagdala sa inyo? Boskin, umupo po kayo, umupo. Pinabayaan mong si Shen Liming at ang anak niya. Naihin si Shen Nanyin sa harap ng pinto. Parang wala ka pang nagsusorry sa kanya, di ba? Ay, MS Shen, sorry po, nagkamali ako noong nakaraan. First time ko lang po kasi maka-encounter ng ganyang sitwasyon. Pasensya na po, isang beses lang. Wala na. Wala na. Negligence o kasabwat, ikaw na ang mag-isip. Abuso sa kapangyarihan, harapang pagnanakaw. Parang sawa ka na sa magandang buhay. MS Kin, mali po ako. Hindi na maulit. Pasensya na po, please. Hindi ako ang dapat mong hingan. Ay, MS Shen, pakiusap. Patawarin mo na ako. Emma Shen. May dalawang pagpipilian ka, mag-principal. O magturo pa rin sa klase ni Tian Tian. Gusto ko pa rin magturo sa klase ni Tian Tian. Pero ang sahod ng homeroom teacher. Ay mababa. Kung magiging principal, hindi na ako makakapagturo. Kaya Tian Tian at sa mga bata. Malulungkot sila, gusto ko pa silang turuan. Kaya pala mahal na mahal siya ni Tian Tian. Dahil kay Teacher Nanyin, hindi na kita kakasuhan. Mag-resign ka na lang. Salamat, MS Kin. Salamat, MS Nanyin. Alis na. Parang hindi naman siya masyadong masama. Attorney, Kin, salamat sa iyo ngayon. Ito na lang. Ang kapalit ng pagkakamali ko. Elda Shen, tungkol sa gabing yon. Tigil na, alam ko na. Ipinagtanggol mo ako. Naibalik pa ang trabaho ko.
Sapat na iyon. Kalimutan na lang natin ang nangyari noon. Hindi pwedeng ganon, Imashen. Hindi ako ganon ang klaseng tao, may pananagutan ako. Sasagutin ko. Teacher Nanyin, babalik ka na ba sa trabaho? Yehey, dapat mag-dinner tayo. Para mag-celebrate. Baka hindi pwede. Halika, ihatid kita. Tian-tian, kakain ako kasama ang daddy mo. Parang hindi tama, no? Ano ang hindi angkop? Hindi ko pa nakita ang daddy. Kanino siya ganoon kabait? Baka malapit nang maging teacher Shen. Huwag mong sabihin yan ng basta-basta. Kung marinig ng mommy mo, ano ang gagawin natin? Pero si Tian Tian, wala siyang mommy. Mula nang inampon ako ni Daday. Maliban kay Auntie Zhang, hindi ko pa nakita si Daddy. Na nakipag-usap ng ganoon karami sa ibang babae. Inampon? Auntie Zhang, Ako ay inampon ni Daddy. Si Auntie Zhang ang nobya ni Daddy. May nobya ka pala. para maiwasan ang hindi kinakailangang pagdududa. Hindi na lang ako sasama. CJ. Salamat ngayon, Attorney Kin. Huwag nang magpasalamat. Utang ko sa'yo to. Lola, malapit nang mahuli ang salarin. Naniniwala ako kay Attorney Kin. Ikaw, babae, bakit hindi ka na lang namatay ng tahimik? Bakit mo sinira ang plano ko? Hindi mananaig ang kasamaan. Ang dapat husgahan ay kayong mga salot sa lipunan. Hindi ko inakalang ikaw, babae, ay maakit pa si Attorney Kin. Hay, ganyang klase, baka mabenta pa ng maganda. Ama ka, ipagbili natin siya sa kapitan. Dagdagan pa natin ang hati natin sa bayad. Kahit magaling si Attorney Kin, hindi basta-basta huhusga ang hukom, diba? Sa oras na yon, matagal na kaming nakalayo. Pwe, Pinipwe mo ako, papatayin kita. Tama na yan. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa kanya. Mahalaga na dakpin at ipagbili siya. Tara na. bitawan niyo ako. Si Attorney Kin ang abogado ko. Kung mawala ako, ano sa palagay mo ang gagawin niya? Akala mo natatakot ako? Tara. Bitawan. Daddy, yung dumaan kanina, parang yung nanapak. Kay Teacher Nanyin, sa tingin mo, dapat ba tayong bumalik para tingnan? Daddy? Tara. Bitawan niyo ako. Bilisan mo. Bitawan. Tigilan niyo yan. Kinzuyan. Maging mabait ka. Attorney Kin, akala ko umalis ka na? Bakit ka bumalik? Baka naman, gusto mo talaga ang aming Nanyin? Kung talagang mahalaga sa iyo si Nanyin, magpresyo ka. Malaki ang negosyo mo. Dapat meron kang 5 ginto at isang regalo. Chen Liming, tama na. Tumahimik ka. Dati, akala ko sobrang paghahanda ni Tian. Ngunit ngayon, nakikita ko na. Hindi ako nag-isip ng sapat. Teacher Nanyin, huwag kang mag-alala. Dadalhin na namin kayo pabalik. Ito ang 5 ginto, ito ang isang regalo. Papa, Salamat. Sinabi ko na may utang ako sa'yo. Dadalhin ko na siya.
Kayong dalawa pagdating ng oras sa bilangguan. Dahil kay Shen Nanyin, papadalhan ko kayo ng magandang pagtanggap. Per, huwag. Huwag ninyo akong sasaktan. Teacher Nanyin, tulungan kita. Salamat, Tianchen. Walang anuman, magkakamag-anak naman tayo. Di ba, Papa? Pasensya na, Teacher Nanyin. Ako na lang, medyo clumsy ka. Oo, Attorney Qin, ako na lang. Huwag kang gagalaw. Teacher Nanyin, ang gandang pagsamahin ninyo ni Papa. Ako na lang. O, ako na ang magluluto. Marunong pa siyang magluto. Siyempre, ika-4 na tuntunin ng pamilya Qin, ang pera ng lalaki, ay para sa babae, ang pagluluto ng lalaki, ay para pakainin ang babae. Teacher Nanyin, sumama ka sa akin. Teacher Nanyin, tingnan mo. Sa anggulong ito, pinakagwapo si Papa kapag nagluluto. Kung may lalaking gustong magluto para sa akin araw-araw. Ang sarap siguro. Naiiyak ka na? Kain na. Salamat. Papa, mali yata ang kinainan mo? Bakit perho ang kinainan ni Teacher Shen at sa akin? Ano ba? Hindi ba pwedeng maging baby din ako? Ano? May baby si Teacher Shen sa tiyan? Magkakaroon na ako ng kapatid na lalaki. Hindi. Tian, huwag kang mag-akala ng mali. Ibig sabihin, ipinanganak na ang sanggol. Tian, huwag kang magsalita ng walang basehan. Qin, abogado. Magsalita ka naman at magpaliwanag. Sige na, maliit na bata ka pa. Huwag kang laging mag-isip ng mga bagay na wala sa lugar. Hindi ito bagay na wala sa lugar. Sabi ni Lola, kapag tungkol sa mahahalagang bagay sa buhay mo, huwag mong basta-basta palampasin. Naalala ko, may iba pa akong gagawin. Aalis na muna ako. Teka lang. Gabi na, saan ka pupunta? Qin, abogado, sapat na ang tulong na ibinigay mo sa akin. Wala ka ng utang sa akin. Salamat. Daday, kung hindi mo hahabulin ngayon, hindi mo na siya maabutan. Ano ang nangyari kay Ayan? Nandiyan na naman sila. Kamusta? Narito ang room card ninyo. 6,144. Salamat. Walang anuman. Hoy, Dad, nasundan ko si Shen Nanyin. Ipapadala ko sa iyo ang lokasyon. Alam ko na, paano magkakagusto si Ji Qin sa kanya. Shen Nanyin, huwag mong gawing kabit ang sarili mo. Babae. Akala mo nakasama mo si Qin Xiaoyan, ay hindi mo na kami papansinin. Ano? Tingnan mo naman ang sarili mo. Anong klaseng tao ka? Si Qin Xiaoyan ay naglalaro lang sa iyo. Ano ang gusto mong gawin? Kung hindi kita mapapasunod ngayon, hindi na kita tatay. Ano ang gusto ninyong gawin? Halika, tingnan mong mabuti ang mukha kong ito. Lahat ito ay dahil sa iyo. Karapat dapat ka dyan. Sage. Ngayon, babayaran ko ito ng 100,000 beses. Aray. Shen Liming, anak mo pa rin naman ako. Titigan mo lang ba ako? Hahaha, mabuting anak, nandito ang tatay mo. Hahaha. Halika, tingnan mong mabuti, itinatala ng tatay natin ang magandang buhay mo.
Hahaha, kukunan ang pinakahamak mong hitsura. Baka mabenta pa ito ng mahal, hahaha. Masasamang tao, kayong dalawang masasamang tao. Kahit masamang tao, ano naman, hindi pa rin kita napapailalim. Alam mo ba, bakit ka tinawag na Shenanin? Shenanin lalaking sanggol. Hindi ka dapat maging buhay mula sa simula. Dumating sa mundong ito. Hoy, ano ba ang gagawin mo? Huwag. Hindi ba ang pagkamatay ko ang pinaka-inaasam ninyong dalawa? Takot na kayo. Bing, hindi natin pwedeng hayaang mamatay siya. Kung hindi, hindi tayo makakaalis dito, tatay. Oo, okay lang, hindi siya maglalakas loob. Hindi maglalakas loob. Subukan mo. Kung mamatay ako, hindi rin kayo magiging maayos. Halika, Umatras ka. bigyan mo ako. Sabi ko, umatras ka. Hoy, Hello, ako ang nobya ni Ayan. Hinahanap mo si Ayan. Natutulog siya. Ano man ang gusto mo, pwede mo sa akin sabihin. Pareho lang. Shenanin, nakalimutan mo ba? May nobya siya. Ano ba ang ginagawa mo? Umalis ka dyan. Huwag kang tumalon. Hindi ako titigil hanggang hindi kayo namamatay. Bing, talagang tumalon siya. Hindi mo naman ito mahal na babae, di ba? Tatay, huwag mong kalimutan kung sino ang dahilan kung bakit tayo naitali. Nang sospetsa, kasalanan lahat ito ng babaeng ito. Tama, hindi naman mataas ang palapag na ito. Hanapin natin siya. Lola, maniwala ka sa akin hanggat may hininga ako, tiyak na. Ako mismo ang maghahatid ng pumatay sa bilangguan. Tatay, nandiyan ang babae. Tara na. Babay, huwag mong isipin na maagaw mo ang posisyon ko bilang ginangkin. Sino ang nag-utos sa'yo na galawin ang cellphone ko? Ayan. Ako ang nobya mo, wala ba akong karapatang manatili dito? Ano sa palagay mo? Umalis ka na. Gabi na, kung may mangyari sa akin sa daan. Makakaapekto ito sa reputasyon ng ating dalawang pamilya. Ayan, pwede mo ba akong ihatid pauwi? Sumpa ko, hindi na ako basta-basta pupunta sa bahay mo. Pwede ba? Sana'y gawin mo ang sinabi mo. Shenanin, tumigil ka diyan. Bilisan mo. Ano ang inilagay mo sa sasakyan? Paumanhin, Ayan. Huwag kang magmadali, uminom ka muna ng tubig. Ikaw din ba ang may kagagawan noong Hulyo? Ayan. Gusto lang kita ng sobra. Ayan, ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Pwede mong asahan yon. Ay naku. Ayan. Manong, sundan mo yung kotse sa unahan. Assistant Yao, nasa Kihay Road ako, sunduin mo ako agad. Nanyin. Kailan niya ako tinawagan? Ayan.
Bakit hindi sumasagot sa tawag? Assistant Yao, ipadala mo sa akin ang lokasyon ni Shenanyin. Agad, bilisan mo. Nanyin, sana wala kang mangyaring masama. Buhayin mo ang phone mo. Aray, Babae, ang hirap mong hanapin. huwag. Tumakbo. Aray, huwag niyo akong saktan. Tumakbo ka. Bakit hindi ka na tumatakbo? Tingnan natin kung anong laro ang ginagawa niya. Bilis, umalis tayo. Tayo na. Bitawan mo ako. Umalis na tayo. Pakawalan mo ako. Pasensya na Nanyin, nahuli ako. Salamat. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Ayan, tumigil ka na. Umalis ka. Kung may mangyari kay Shenanyin na yon dahil pinatay mo ang tawag niya, ang responsibilidad. Kaya mo bang panagutan? Kinsaw yan. Bakit mo ako ginaganyan? Iyano naman, ako ang nobya mo. Ako ang dapat mong alalahanin, hindi siya. Ayan. O talagang gusto mo siya? Ano naman kung gusto ko? Negosyo lang naman ang relasyon natin. At ikaw, paulit-ulit mong sinisira ang tiwala ko. Ginagawa ko ito lahat dahil mahal kita. Ang mga babaeng katulad niya, araw-araw marami. Ang namamatay, kailangan mo bang ganyan? Wala ka ng pag-asa. Ayan, Kinchaw yan. Paano mo ako maiwan para sa babaeng iyon? Kinchaw-yin, bumalik ka. O manhin, MS Hang, hindi ka pwedeng pumunta. Traitor, maniniwala ka ba na ihinto ko ang gamot ng nanay mo? Ang sakit ng nanay ko, si Kin ang bahala. Huwag mo nang alalahanin, MS Hang. Ikaw. Shenanyin, sana masama ang kapalaran mo. Abogado Zhang. Salamat sa pagtatanggol mo sa amin, mag-ama. Interesado ka bang gawin ito ng lubusan? Ano naman ang makukuha ko? Ang pagkamatay ni Shenanyin. Ara. Bakit mo ako ginaganito ng napakabuti? Ano? Bakit mo ako iniligtas? Malinaw naman na si Abogado Sang. Ang nobya mo, hindi ba? Aalisan ko siya kaagad. Nanyin, ikaw ang gusto ko. Alam mo ba ang ginagawa mo? Alam ko. Masakit pa ba? May iba ka pang dinaramdam? Salamat, Abogado Kin. Ayan. Sa 3 araw, birthday ng nanay ko. Bukas, dadalhin kita. Bumili ng mga damit. CJ. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Nasa akin na ang naayos na monitoring device. Huwag kang makunwari. Ikaw ang pumatay. Ako ang pumatay, ano naman? Huwag mong isipin. Nasa ilang peking litrato lang. Ay matatakot na ako. Ang recording kanina, yon ang tunay na ebidensya. Maniniwala ka ba na papatayin kita ngayon? Huwag kang magalit.
Narito ako para ipakita ang aking pagtutulungan. Ano ang gusto mong gawin ko? Naalala mo ba ang lahat ng sinabi? Mabuti. Bayad na to. Alis na ako. Magandang araw, Ginoong Qin. Magandang araw, MS Shen. Anong tingin mo? May damit ba sa mukha ko? MS Shen, dito po. Itong isa. Maganda ba? Maganda, pero may kulang. Relax lang. Gusto mo ba? Ay, ang swerte naman. Ako rin, ngayon lang ako pumunta para bumili ng regalo para sa nanay. Para sa birthday party niya. Ikaw rin ba? Kakakasal lang, nanay na agad ang tawag. Ang bilis mo naman. Mas mabuti pa yon kaysa sa iba. May pakpak lang ng manok. Akala mo agila na. Kayo muna ang mag-usap. Nanyin. Kung ganun ka gustong magpasikat, bakit hindi mo na lang bilhin? Lahat yan? Para kung sakali. Masasabi ko kay mama ang mga magagandang bagay tungkol sa'yo. Ano tong mga to? Ayaw mo. May sorpresa sana akong ihahanda para sa'yo sa party. Pero ngayon, Gusto ko. Si Ayan, siguradong magpo-propose sa akin. Sa party. Alam kong may pagtingin sa akin si Ayan. Hintayin mo lang, siya nanyin. Laro-laro ka lang. Pagkatapos nito, ako lang ang magiging babae ni Ayan. Anong sorpresa ang balak mo sa kanya? naiinggit ka ba? Malalaman mo rin sa tamang oras. Ginangkin, ang ganda-ganda mo talaga ngayon. Huwag kang magbiro. Kasintahan pa lang ako ni Ayan. Huwag mo akong tawaging ginang. Pero si Ayan, sinabi nga niya ngayon na masorpresa siya para sa kin. Parang narinig ko, sa auction, si Ginoong Qin ay bumili ng singsing na nagkakahalaga ng 10 milyon. Siguro yon ang gagamitin niya para mag-propose kay Binibining Zhang. Inggit ako kay Binibining Zhang. Makakapag-asawa siya ng isang kin. Isang kilalang-kilalang pamilya. Pagdating ng panahon, kapag naging ginangkin ka na, huwag mo kaming kalimutan. Tulungan mo naman kami. Pero bakit ko narinig ganito mga nakaraang araw? Palaging kasama ni Ginong Qin. Ang isang babae. Ang ganda-ganda raw. At ang close-close raw nila. Sino bang matagumpay na lalaki ang walang mga babae sa tabi? Si Binibining Zhang pa rin ang tunay. Sino ba ang hindi tatawag ng ginang kay Binibining Zhang? Normal lang na may mga babaeng umaaligid kay Ayan, mga pera lang ang habol. Pero simula ngayon, kung may maglakas loob pang umaligid sa kanya, huwag niyang sisihin ang sarili niya. Ngayong araw na ito, magpo-propose na si Ginoong Qin sa'yo. Ikaw na ang tunay na ginangkin. Yung mga kabit-kabit, wala yan sa lugar. Ma, anong nangyari? Sige, pupunta na ako. Ano nang nangyari? May problema sa kotse ni nanay sa kalsada. Susunduin ko si Tiantian at siya ngayon. Pumasok ka muna kung may anumang mangyari. Tawagin mo ako. Sige, bilisan mo. Naku, sino siya? Ang ganda-ganda. Ang linis ng aura, parang isang sariwang bulaklak. Ay,
Hindi ba siya yung laging kasama ni Boskin? Yung babae. Kaya pala nahumaling si Boskin sa kanya. Kumpara kay Miss Zhang. Parang medyo kulang siya. Tigil. Isang bilanggo ka, tapos dito ka pumunta. Sino ang nagpahintulot sa'yo? Si Qin Zhouyan ang nagdala sa akin. Bakit hindi siya pumasok kasama mo? Maliwanag na nagsisinungaling ka. Hindi ba siya yung babae noong nakaraang araw na naging usap-usapan? Yung ahas na pumatay sa lola niya. Kaya pala, gusto niyang makipagrelasyon sa aming Boskin para malinis ang pangalan niya. Miss Zhang, itong masamang-masamang mamamatay tao. Gusto pang agawin sa'yo ang posisyon bilang Emareskin. Ngayon, hayaan mo kaming parusahan siya para sa'yo. Ano nang ginagawa mo? Hindi ako mamamatay tao. Ama mo mismo ang nagulat sa'yo. Paano kita ibibintang? Kung mahilig ka talagang mangakit ng lalaki, ipakita mo sa lahat. Ano ang mga paraan mo? Halimbawa, magpakita ka ng striptease. Hahaha. Hindi ko siya inakit at hindi rin ako marunong sumayaw. Nagpapasetsi ka na nga, tapos sasabihin mong hindi ka marunong sumayaw. Mukhang minamaliit mo kami. Huwag kang masyadong magmalabis. Tulad mo, puno ng bahid. Kahit patayin kita rito ngayon, para lang yon sa kapakanan ng lahat. Karapat dapat lang siya. Paano niya mapapatay ang sarili niyang lola? Malaking kasalanan, dapat mamatay ang mamamatay tao. Hindi ako mamamatay tao. Ayan, nasaan ka? Hindi ko na kaya. Nanay, gusto kitang ipakilala sa isang tao ngayon. Hindi ba si Miss Shen yung tinutukoy mo? Alam na pala ninyo. Matagal nang sinabi sa akin ni Chan Tian. Haha. Hoy, Boskin, may nakitang nananakit kay Miss Shen. Sa party. ano? May lakas ng loob gumalaw sa taong akin. Ayaw na nilang mabuhay. Kung hindi ka marunong sumayaw. Kung ganoon, huwag na lang nating pasinin ang mga paa na ito. Mamatay ka na, mamamatay tao. Aray, Tigil. Aray. Maam na Nin, okay ka lang ba? Mukhang talagang matanda na ako. May mga taong nagmamalabis sa aking birthday party. Itakin, ang mamamatay tao na ito ang nanggulo. Palalayasin ko na siya ngayon. Mga kaibigan, malinaw na ipinahayag ng korte na hindi mamamatay tao si Shenanin. Patuloy pa rin ang investigasyon sa kaso. Zhang Shujing bilang isang abogado. Bakit mo binabaluktot ang katotohanan sa labas ng korte? Huwag ka nang bumalik sa aking law firm. Ayan, ako ang iyong childhood friend. Bakit? Nagbago ang lahat simula nang dumating siya. Humingi ka ng tawad. Bakit ako? Nanyin, sampalin mo siya pabalik. Hindi siya maglalakas loob. Ano nang hindi niya kaya? Mga kaibigan, bukod sa pagdiriwang ng karawan ng aking ina, may isa pa akong anunsyo. Ako at si Zhang Shujing ay maghihiwalay na. Tandaan mo, kahit sino, kahit ako. Hindi dapat magdulot sa iyo ng labis na hirap. Huwag kang mag-alala, ako si Qin Zhouyan. Hindi ako mahina para hindi maprotektahan ang sarili kong babae. parang talagang nahulog na ang loob ko sa kanya. Tita Kin, siya ang nambola kay Ayan. Magulo ang kanyang pamilya, at siya rin ang pumatay. Sa lola na nag-alaga sa kanya ng matagal. Pumasok siya sa pamilya Kin para guluhin ang kapaligiran at sirain ang pundasyon ng pamilya Kin sa loob ng maraming taon. Tama na. Mabait si Maam na Nin. Hindi ko hahayaang sabihin mo iyan tungkol sa kanya. Tian Tian, bakit pati ikaw ay nabili na niya? Bata ako at ang mga bata ay hindi nagsisinungaling. Lola. Ang sakit-sakit ng pagkamatay mo. Nagsisimula na ang magandang palabas. Lola, ang sakit-sakit ng pagkamatay mo. Ito ang apo.
na iyong pinalaki, ang apo na pumatay sa iyo ng sarili niyang kamay. Ang urna ng lola. Huwag muna. Shananin, ang malaking regalo ko para sa iyo. Gusto mo ba? Lola, tingnan mo ang babaeng ito. Hindi lang siya nakipagrelasyon kay Attorney Kin. Pinaganda pa niya ang masama. Tingnan mo siya ngayon. Ang ganda-ganda ng suot, Lola. Masamang tiyuhin, huwag mong sasabihin ang masama tungkol kay Teacher Nanyin. Talaga bang nakapatay si Shananin? Mahina lang, totoo o hindi. Hindi lang basta salita ni Boskin, baka magka-problema ka sa pagsasalita. Ayan, ano ba talaga ang nangyari, ang pamilya nating Kin? Hindi dapat magkaroon ng isang mamamatay tao. Shananin, tingnan ko kung paano ka makakapasok sa pamilya Kin. Nanay, may mga clone lang na gustong mag-perform sa birthday party mo. Dahil siya mismo, magnanakaw na nagsisigaw ng magnanakaw, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Na magpanggap sa harap ko. Bilang isang abogado, kailangan mong magsalita ng may ebidensya. Sige, gusto mo ng ebidensya. Bibigyan kita ngayon. Assistant Yao, puntahan mo ang opisina ko. Ilabas ang 80 disk sa unang drawer sa kanan. I-transfer sa akin ang file sa loob. Sage, hintay ka muna, Boss Kin. Hindi ko nakita ang U-disk, Kin. Ano? Nawawala ang flash drive. Nakuha ko na ang bagay. Shananin. Akala mo ba dahil kay Kin Xiao yan, ay magiging maayos na ang lahat? Hanggat ang ebidensya dito ay hindi nahahanap, hindi ka makakaligtas sa hinala. Assistant Yao, ipadala mo sa akin ang pangalawang pagdinig ng surveillance. Sage, Attorney Kin, naipadala na. Sa murder weapon, sa maraming natirang fingerprint. Bukod kay Shananin, mayroon ding bahagyang fingerprint ni Shenbing. Mayroon pa akong ibang ebidensya, lahat ay nagtuturo na ikaw at si Shenbing ay paulit-ulit na nagpwersa. Kay Shananin ay suko ang ari-arian. Kaya sa paghahambing, mas malakas ang motibo ni Shenbing na pumatay, mga kasama. Ang video kanina, malinaw na nakita at narinig ng lahat. Kaya pala si Shananin ay hindi mamamatay tao. Ang mag-amang iyon ay sobra naman. Kung may makita akong magkakalat ng chismis, hindi ako mag-aatubili. Nakanda rin siya sa Jiangcheng. Ha, sabi ko na nga ba, Attorney Kin, ay ang konstitusyon na naglalakad sa Jiangcheng, pinakamahigpit at walang kinikilingan. Talagang hindi magtatakip, TSK. Hindi ganyan ang sinabi mo kanina. Kanina lang ay nagsasalita lang ako. Lola, tingnan mo, alam ko na. Si Teacher Nanyin ay mabuting tao. Ang bata na ito, talagang naghirap noong araw. Hulihin niyo siya para sa akin. Wala kang ebidensya. Bakit mo ako huhulihin? Dahil ito ay teritoryo ng pamilya Kin. Nen. Sa ganitong uri ng tao, hindi dapat gumamit ng malinis na paraan. Kung hindi, hindi siya matututo. Shananin, ako ang iyong tunay na kuya. Hindi mo ako maaring gawin ito. Tita, Kung hindi mo kaya, tulungan kita. Ikaw, bigyan mo siya ng magandang aral. Opo, Shananin. Ako ang magpapatuloy ng lahi ng pamilya Shen. Hindi mo ako maaring gawin ito. Hindi mo maaring hayaan ang ibang tao. Nahamakin ako ng ganito. Nanin ah. Kung palagi kang ganyan, abusuhin ka ng mga tao. Tita Kin, sapat na ang katawa-tawa na nakita ng lahat. Baka pwedeng tigilan na natin ito. Nanay, gusto lang niyang magkaroon ng kaunting dignidad para sa sarili. Alam ko, ito ang tinatawag na pagbibigay ng pagkakataon sa nagkamali. Matagal na rin tayong nagulo, pagod na rin ako. Ayan, ikaw na ang mag-asikaso dito. Uwi muna ako kasama si Nanin, tita. Talaga bang papayag kang i-cancel ang engagement ko at ni Ayan? Hindi mo ba alam ang ginawa mo? Para sa dignidad ng dalawang pamilya, kanselahin na ang kasal na ito. Uwi na tayo. Ano ang kinakabahan? Akin ka na. Kung hindi ka pupunta sa bahay namin, saan ka pa pupunta? Dati, nag-aalangan pa ako sa relasyon ninyong dalawa. Pero kanina sa kots. Nangako sa akin si Ayan na bibigyan niya ako ng apo. Tian, sa reception na ito. Ikaw na ang mag-aral mag-asikaso, sa hinaharap ikaw ang magiging susunod na tagapagmana ng pamilya Kim. Nasa kindergarten pa lang ako, Daddy. Pero, uwi na si Daddy para gumawa ng maliit na kapatid mo. Huwag kang magulo, Kinsaw yan. Totoo ba? Sige, umuwi na kayo agad. Kaya ni Tian yan sigurado. Shananin. Naglakas loob kang pahiyain ako sa publiko at kanselahin ang aking kasal.
Gagawin kong masakit ang buhay mo. May kailangan ka. Babae, pinahiya mo pa ang iyong kuya. Tao ka pa ba? Masamang tao ka. Karapat-dapat yun sa kanya. Ay, masamang tao ka. Akala mo may nanay kang nagluwal, wala namang nag-alaga. Maaari na bang gawin ang gusto mo? Kulang pa ang palo ko sa'yo. Pinabayaan ng lola mo ang pagiging suwail mo. Sige na, tatay, huwag ka na magsalita. Ibigay mo na. Shenanin, sasabihin ko sa'yo, 3,000 milyon. Kung wala kang 3,000 milyon, para sa mga gastos sa ospital ko. At bayad sa demolisyon, hintayin mong ilagay ang lola mo. Sa kanal, Hindi pwede. wala kang karapatang sabihin na hindi pwede. Bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi, gagawin ko ang sinabi ko. Hoy, hoy. Hindi, ang urna ng lola ay hindi dapat mawala. Kahit na mabait si Ayan sa akin ngayon, pero 3,000 milyon. Nabaliw ka na. Ayan, maaari ba akong manghiram ng pera sa'yo? Kung hindi ka sigurado, maaari akong gumawa ng kasulatan sa utang. Isulat mo lang ang halaga na gusto mo, hindi naman ako maubusan. Dahil sa isang babae, Hindi iba ito, kailangang may kasulatan sa utang. may problema ba? Sino ang nangbanta sa'yo? Shenbing ba naman ito? Siya, pinapabigyan niya ako ng 3,000 milyon. Kung hindi, itatapon niya ang abo ng lola sa banyo. Ayaw kong mapunta ang pera mo sa ganoong klaseng tao. Ang lakas ng loob niya. Ikaw naman. Ang sakit. Kung masakit, may pag-asa ka pa. Kung ayaw mo, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Bumalik ka, akin ka na, saan ka pa pupunta? Talaga? Hindi ibig sabihin nun. Kaya pinabayaan mo lang ang sinasabi ko. Hindi ba sinabi ko sa'yo na ako ang bahala sa lahat? Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? 3,000 milyon. Hindi ako makapaglakas loob. Una, kunin natin ang abo ng lola ng ligtas. Tungkol naman kay Shenbing. Kapag nahanap ko na ang ebidensya, ako ang unang magpaparusa sa kanya para sa'yo. Salamat, Ayan. Paano mo ako pasasalamatan? AME. Dala mo ba ang pera? Ayan, alam kong mabuti ka sa akin. Pero hindi ko talaga maibibigay ang pera mo sa ganoong tao. Dala ko. Ibigay mo muna sa akin ang urn. Ibigay mo sa kanya. Paumanhin, Lola. Huli na ako. Isang 10,000, 10,000, ay naku, 30 milyon, yaman na. Lola, malapit na. Naniniwala ako na si Ayan ay talagang malapit nang makulong si Shenbing. Ang surveillance footage na yon ay ang pinakamalakas na ebidensya para sa pag-uusig sa kaso ni Zhao Fenging. Bakit nawala? Sinabi ko ba sa iyo na nitong mga nakaraang araw, kahit langaw, ay hindi dapat pumasok sa opisina ko? Paumanhin, Boskin. Maaari bang baguhin ng paumanhin ang konstitusyon? Alam mong hindi. Kaya gawin mo ang isang bagay na kapaki-pakinabang, Yao. Sige na. May iba pa ba? Sa totoo lang, nakita ko si MS Hang. Pumasok sa iyong opisina kamakailan, pero noon siya pa rin ang iyong nobya. Hindi ko siya pinigilan. Zhang Shujing. Nasaan siya ngayon? Nag-resign na. Sinabi niya na hindi mo na siya pinapayagang magtrabaho. May gusto akong deal sa iyo, tungkol sa iyong kasintahan. Ara na. Bilisan mo. Kung magpapatuloy kayo sa pagulo, ipapakulong ko kayong lahat. Hoy, par, tingnan mong mabuti. Paano ito naging pek? Nakalagay dito ang firma mismo ni Boss Kim Zhaoyan. Nga. Ang pamilya Qin ang pangunahing shareholder sa aming bangko.
Mas kilala ko ang kanyang sulat kamay kaysa sa inyo. Ilang araw lang ang lumipas, ganyan pa rin ang itsura ninyo. MS Zhang, MS Zhang. MS Zhang, sinubukan ng dalawang ito na kunin ang 30 milyon gamit ang Peking Se. Pinapaalis ko na sila, ako. Mukha nga talaga. Pero fake pa rin. Uta, niloloko ako ng putang inang iyon. Ito ang ibinigay niya sa'yo. Siyempre, siya ay tao ni Boskin ngayon. Pinakuha ko sa kanya ang 30 milyon para sa pamilya niya. Wala namang problema, di ba? Gusto mo bang maghiganti? Matutulungan kita. Paano mo ako matutulungan? Alam ni Shannanin na niloko niya kayo. Tiyak na hindi sasagot sa inyong tawag. Pero sa kakayahan ko, hindi mahirap maghanap ng lokasyon ng isang tao. Totoo ba? Alam mo na kung ano ang gagawin. AME. Naiintindihan ko. Sa pagkakataong ito, hindi mo na siya palalampasin. Ayan, dahil mahalaga siya sa iyo. Kung gusto mong iligtas ang buhay niya, pakasalan mo lang ako. Ibigay mo sa akin ang footage. Ayan, miss na miss kita. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Ayan, alam mo, ang tanging pangarap ko ay pakasalan ka. Gagamitin mo ang footage para takutin ako. Hindi, mahal na mahal lang kita. Ang pagmamahal ni Emil Zhang, hindi ko kayang tanggapin. Ayan. Gusto mo bang maging usap-usapan si Shannanin? Habang buhay. Ako si Insaw yan. Hindi basta-basta matatakot ng isang babae. Paano naman ang kaligtasan ni Shannanin? Ano ang sinasabi mo? Pakasalan mo ako, palitan mo ang buhay ng mahal mo. Paumanhin, Lola. Kapag may pera na ako, palitan ko ang libingan mo ng mas maganda. Alam mo ba kung paano kita dinala rito ngayon? Gumamit ako ng Peking Seke. Para kunin ka mula kay Shenbing. Dati, sinasabi mo lagi na tanga ako. Ngayon, mas matalino na ba ako? Sa totoo lang, binigay ni Ayan ang pera sa akin. Mabuti talaga siya sa akin. Kahit gaano pa siya kabuti. Hindi ko na kayang bayaran. Huwag kang mag-alala, Lola. Gagantihan ko ang mga gumawa sa inyo. Gusto kong malaman kung paano mo ako gagantihan. Halika, Paano ninyo ako nahanap dito? Uta, pinahiya mo ako ng husto, kaya narito ako para magpasalamat sa iyo. Hoy, Kapitan, kamusta ang anak ko? Mabuti, mabuti. Hoy! Kapitan, ayos ka lang? Ayos lang. Mas masungit, mas gusto ko. Bitawan mo ako. Nagbebenta ka ng tao. Kapag nalaman ni Ayan, hindi ka niya palalampasin. Uta, akala mo ba pagkatapos mo matulog sa kapitan, makakaya pa ba siyang kumuha sa iyo? Sasabihin ko sa iyo. Pumili ka, 3 milyon para sa kalayaan, o pakasal sa punong bangay. Dagdagan niya ang bayad sa demolisyon ng double para sa amin. Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Punong barangay, ano pa ang hinihintay mo? Masyadong matapang ang ugali ng anak kong ito. Bilisan mo, baka magbago ang isip niya. Ama ka. Tignan mo ang kapaligiran, nakakaengganyo, tama ka. Bitiwan mo siya. Nanyin, sampalin mo pabalik. Tandaan mo kahit sino. Kahit ako, hindi dapat magdulot sa iyo ng kahit kalahating paghihirap. Aray, punong barangay, ayos ka lang ba? Dugo. Ayan. Ako, na isinilang sa putikan, palaging walang kontrol sa sarili. Pero ngayon, mabubuhay ako para sa sarili ko. Hoy! Ikaw, Uta, isang babae lang, makakalaban mo ba ang 3 lalaki? Punong barangay, ano pang hinihintay mo? Bilisan mo. Tigilan niyo yan. Ayan. Abogado Zhang, bakit ka nandito? Ikakasal na kami ni Ayan. Normal lang na nasa tabi ko siya, di ba? Totoo ba ang sinasabi niya? Ayan.
Karapat-dapat ka bang tawagi siya ng ganyan? Kinzaw yan, kailangan mo bang ipagtanggol ang putang ito? Zhang Shujing. Sa tingin ko, malinaw na ang sinabi ko sa'yo. Kailan ako nangako sa'yo na pakakasalan kita? Maliwanag na naman ako sa akin. Sasabihin ko sa iyo ang lokasyon ni Shananin. Tapos pakakasalan mo ako. Pakakasalan kita. Panaginip lang yan. Ikaw. Hindi ko hahayaang mangyari ulit ito sa paligid mo. Zhang Shujing. Ginamit mo kasi nanyin para takutin ako. Ikaw at ang inyong pamilyang Zhang. Maghanda kayong mawala sa Jiangsheng. Ulihin sila. Hoy! Hoy! Sandali, ipikit mo ang mga mata mo. Mabait. Ito ang kabayaran sa iyo. Sa pagpatay sa lola ni Shananin. At pagpaparatang sa kanya. Ito ay para sa iyo noong nasa hotel ka. Halos mamatay si Shananin. Huling-huli. Ito ay para sa iyo, naisip mo pang ibenta si Nanin. Sa iba. Bing, anak ko. Anak, anak. Huwag kang mag-alala, iniiwasan ko ang mga vital parts niya, hindi siya mamamatay. Bilang isang abogado, paano ka nangahas? Alamin mo. Ang Jiangsheng, ito ay sa pamilya ko. Kin ng Kinsaw yan. Natakot ka ba kanina? Karapat-dapat lang sa kanya yon. Mukhang ang aming maliit na kuneho ay naging matapang na. Uwi na tayo. Alaynan. Putang ina, babayaan mo ang buhay ng anak ko. Ayan. Ayan, ayan. Ayan, umalis ka dyan. Anong ginagawa mo? Anong silbi ng pag-iyak? Kayo, dalhin niyo agad si Kin sa ospital. Bilisan mo. Opo. Halika, Ayan, bilisan mo. ayan. Shen Liming, hindi ka naman siguro mag-aatras ngayon. Aray, Bitawan mo. Magsaya ka na, Shen Nanin. pumasok ka na. Buksan mo. Putang ina, sasabihin ko sa'yo, ngayong gabi, ibebenta kita sa isang lugar na hindi mahanap ni Kinsaw yan. Hindi mo na siya makikita habang buhay. Hayop ka, hindi ka karapat-dapat maging ama ko. Saan mo ito? Kapitan, halika po, ayan. Buksan mo. Anong kalokohan yan? Sumunod ka na lang sa akin. Kung hindi, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo ngayon. Saan ka tatakbo? Bitawan ako. Huwag kang mag-alala, alagaan kita ng mabuti. Ang putang inang to, halos maubos ang lahi ng pamilya Shen dahil sa'yo. Gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Halika. Tumakbo ka. Bitawan mo. Maging tahimik ka. Shen Nanin, sasabihin ko sa iyo. Alam kong pumirma ka ng property transfer agreement sa kanila. Pero kung alis ka ngayon, lalamunin ko ang demolition compensation ng pamilya mo. Tingnan natin kung hahanapin ka nila sa huli. Nais kong wala silang makuhang kahit isang sentimo. Bumalik ka. Tumigil ka. Saan bagay kapten? Patay na. Ano ba yan? Barangay Captain. Kinsaw yan. Ayan, ayan, gising ka na. Wala na si Lola, hindi kita pwedeng mawala. Ayan.
Gising ka na. Sa pag-iyak mo ng ganyan, kahit gustuhin kong mamatay. Hindi ako kukunin ni Haring Yama. Niloloko mo ako. Ayos ka lang ba? Tangahan, Nanyin. May direktang ebidensya na para mapatunayan na si Shenbing ang pumatay. Nakuha na ang direktang ebidensya. Huwag kang mag-alala sa nangyari kay Lola. Naniniwala ako sa iyo. Umalis kayo, ako ang magiging asawa ni Ayan. Hinahadlangan niyo pa ako. O manhin, MS Zhang. Sinabi ni Qin Zhao yan. Si MS Nanyin lang ang dapat nakasama niya. Umuwi na po kayo. Shenanyin ang puta. Hindi pa pala patay. Shen Liming, walang kwenta. Hindi patay si Shenanyin, at nabigo ang lahat ng plano. Hindi ako pwedeng manatili dito. Ang kaso ng pagpatay kay Zhao Fengjin, nagsisimula na ang ikatlong paglilitis. Huminga ang nasasakdal ng bagong ebidensya. Your Honor, hinihiling kong ipakita ang mga larawan sa BSA. Pinapayagan. Imposible yan, peke ang mga larawang iyan, peke lahat. Siguradong ginawa lang yan sa computer. Hindi ako pumatay. Nagdadahilan ka pa? Ikaw ang pumatay kay Lola. Gusto mong hatulan ako ng hukom dahil sa ilang peking lawan? Panaginip mo yan. Shenbing. Sagutin mo ako, sa oras na ipinapakita ng mga litratong ito. Mayroon ka bang alibi? Ako. Hindi ka makasagot, no? Narito ako, mayroon akong recording. Mapasitasin. Ati, Qin, pakipatugtog ang recording. Ako ang pumatay, ano naman? Huwag mong isipin na ang ilang. Photoshop na lawan ay makakatakot sa akin. Impossible yan. Tatay, tulungan mo ang tatay ko. Ikaw ang nag-akusa kay Shenanyin. Hindi ako. Tatay, tulungan mo ako. Kung hindi, ikaw ay magkakasala ng pagtatake. Tumahimik ka. Kanino ba talaga ako? Nakakadiri ang pag-aaway nila parang mga aso. Ati, Qin, may karagdagang ebidensya ka pa ba? Wala na. Nagbigay na si Ati. Ng sapat na ebidensya. Kaya, sa kasong ito, sa wakas ay kumpirmado na si Shenbing, ang pumatay kay Zhao Fengjin. Your Honor, ang kanilang kasabot na si Zhang Shujing ay nakatakas. Mayroon akong sapat na ebidensya dito. Upang patunayan na si Zhang Shujing, kasabot ni na Shen Liming at ang kanyang anak. Ay sa listakan si Emma Shenanyin. Humihingi ako ng warrant of arrest. Pinapayagan ang aplikasyon. Napagpasyahan na si Shenbing ay nakasala ng intentional homicide na nagresulta sa pagkamatay. Sentensyado sa kamatayan, agad na ipapatupad. Si Shen Liming ay nakasala ng pagtatakip. Sentensyado sa 3 hanggang 10 taong pagkabilanggo. Si Zhang Shujing bilang kasabwat ay huhulihin, sentensyado sa 3 hanggang 10 taon na pagkabilanggo. MS Zhang ngayon ay huhulihin ka namin ayon sa batas. Tingnan mo to. Ang daming mamahaling sasakyan sa bahay ng kapitan. Mataas na ba ang posisyon niya? Impossible. Sa panahon ngayon, sinong opisyal ng barangay ang magpapakita ng yaman? Malamang, ang anak niya ang nagtagumpay. Bumalik na mayaman. Ay, totoo yan. Ang ganda naman, nakakainggit. Ay, tingnan mo. Ay, lumabas na. Anong nangyayari? Bakit may nakasabit na karatula? Mga kababayan, ako si Attorney Qin mula sa Jiaming Law Office. Mula ngayon, pansamantalang magsisilbi akong Legal Counsel ng Shenjia Village. Ako ang mangbulik ng ebidensya laban sa mga krimen ni Punong Barangay Shen Changgong. Pag sumiti kayo ng reklamo, may premyo. Hoy, sandali. Kung huhulihin mo ang punong barangay, sino ang mag-a-announce ng progress ng demolition? Naghihintay pa kaming lahat ng pera. Tama, naghihintay pa kami ng kera. Lahat may nakatalaga ng tao para dyan. Walang makakakuha ng kahit isang piso ng higit sa dapat. Ah, Sej, mabuti naman. Ayan, ngayon ka naman. Guro Nanyin, nasisiyahan ka ba? Medyo sobra, pero salamat pa rin. Paano mo ako pasasalamatan? Hello, sino po ito? Sino ang tumatawag? Shen Nanyin, ang tapang mo. Sino ang tumatawag sa'yo? Si Ayan. Eto, Kung sino ang tumawag sa'yo kaninang umaga sa Shenjia Village. Doon ka matulog.
Ang pamilya Kin ay hindi kayang tanggapin ng isang dakilang guro tulad mo. CJ, mukhang ayaw mo uminom nito. Ipapakain ko na lang sa aso. Shen Nanyin, Anong meron? Ang tanga-tanga mo talaga. tulog na. CJ, Saan ka naman pupunta? hindi ba't sinabi mo kanino man ako tumawag ngayon, doon ako matutulog? Kaya matutulog na lang ako sa ospital. Siyempre, magkakasakit ako, magkakasakit din ang bata. Huwag mo na lang sisihin ang sarili mo. Ano? May anak ka na. Eldenab, Anak natin. ha? Ang ganda.